Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksa, ang lihim na kaaway ng iyong bato, mga nuts na akala mo malusog, mga mahal na manong at manang. May mga uri ng mani tayo na kinakain araw-araw dahil akala natin ay malusog, ngunit para sa mga may mataas na blood sugar o may sintomas tulad ng madalas na pag-ihi ng bula, proteinuria at bahagyang pagtaas ng creatinine. Ang ilang uri ng mani ay maaaring magpabilis ng pagkapagod ng bato nang hindi natin nalalaman. At ang pinakamapanganib ay ito, manong at manang. Ang pinsala sa bato ay hindi madalas masakit, ito ay tahimik. Pagdating ng panahon na makita ninyong namamaga ang inyong mga paa, nagbubula ang ihi, pagod na pagod, walang gana kumain, at kahit madalas na gumising sa gabi para umihi, marami na siguro ay huli na. Kaya ngayong araw, hindi ako magsasabi ng pangkalahatang ang pagkain ng mani ay mabuti. Ipapaliwanag ko ng malinaw ang 6 na uri ng mani para madaling matandaan at magawa ninyo. 3 uri ang dapat iwasan dahil madali nitong mapapagod ang bato, lalo na kung mali ang inyong paraan, dami, at oras ng pagkain. At 3 uri ng mani na maaaring sumuporta sa bato, ngunit dapat gamitin ng tama, hindi parami ng parami. Sasabihin ko rin agad sa inyo para panatag ang inyong isip. Sa video na ito, tatalakayin ko ang tiyak na dosis sa bawat araw kung ilang gramo, kailan kakainin, at 3 grupo na kailangan ninyong kumonsulta muna sa doktor. Manong at manang, huwag po muna ninyong iwan ang video na ito dahil ang pangatlong uri ng mani ay marami sa atin ang kumakain nang walang patumangga at hindi nila alam na maaari nitong unti-unting mapataas ang kidney index, at ang nakakatakot ay hindi natin alam kung kailan ito tumataas. May isang katanungan ako sa inyo, manong at manang. Sagutin ninyo ng matapat. Bakit pareho tayong kumakain ng mani, pero ang ilan ay maayos, ang ilan naman ay namamaga, ang ilan ay tumataas ang potassium at urea? Maraming manong at manang ang lumalapit sa akin sa klinika at nagsasabing, Doktor, ang aking mga anak ay binibili ako ng mani para sa kalusugan, ngunit bakit ngayon ay mas pagod ako, mas mabigat ang aking mga paa? Naiintindihan ko po kayo, manong at manang. Ang mga diabetic na mahigit 50 taong gulang ay ang pinakanahihirapan dahil takot sila sa lahat. Takot sa pagtaas ng blood sugar, takot sa mataas na kolesterol, takot sa komplikasyon, takot sa maraming gamot. Tapos, kapag may nagsabi na ang pagkain ng mani ay mabuti, kapit na kapit sila dito, naniniwala sila dahil kailangan nila ng isang simpleng bagay na kapitan. Ngunit ang kalusugan ay hindi nasa salitang mabuti o masama, manong at manang. Ito ay nasa tamang tao, tamang uri, tamang dami, tamang oras. Ipakilala ko ulit ang aking sarili. Ako po si Dr. Renato Bagani, isang doktor na may 35 taong karanasan sa pagharap sa diabetes para sa mga manong at manang na mahigit 50 taong gulang, at marami na akong naging pasyente. Kaya hindi ako nagsasabi ng bawal lahat para matakot kayo. Sinasabi ko ang paraan upang kumain ng ligtas, para gumaan ang bato at maging stable ang blood sugar. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ito, bigyan ninyo ako ng like at mag-subscribe sa channel ng Dr. Renato Bagani para magkaroon tayo ng mas maraming video na madaling gamitin at gawin araw-araw. At tandaan ninyo, manong at manang, na manatili kayo sa akin dahil mamaya ay bibigyan ko kayo ng isang napakahalagang bagay na tinatawag na exception map. Sino ang dapat umiwas, sino ang makakagamit, at anong mga senyales ang dapat ihinto agad upang hindi kayo masaktan sa kabila ng pagiging mabuti dahil lang sa maliit na detalye. Marami ang nag-iisip na ang pinsala sa bato ay dahil lang sa pagkain ng maalat, ngunit para sa mga may mataas na blood sugar, ang pagkapagod ng bato ay madalas na nagmumula sa isang mas nakakagulat na katotohanan. Ito ay sabay-sabay na inaatake ng 3 puwersa. Una, ang matagal na mataas na blood sugar ay nagiging sanhi ng pamamaga sa katawan
Ang ganitong uri ng pamamaga ay hindi matindi, ngunit unti-unti itong nakakasira. Pangalawa, ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato ay nasisira. Manong at manang, intindihin na lang natin, ang matagal na mataas na blood sugar ay nagpapahina sa mga tubo, kaya madali itong makalusot. Pangatlo, tumataas ang pasanin sa paglilinis ng basura. Ang bato ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap kaysa karaniwan upang salain ang mga bagay na hindi kailangan ng katawan. Kaya madalas kong ikumpara ang bato sa water filter sa ating bahay. Kung ang filter ay kailangang mag-filter ng labis at may bara at tumutulo pa, natural lang na masisira ito ng mabilis. At ito ang dahilan kung bakit kailangan nating maging matalino pagdating sa mani, manong at manang. Ang mani ay may benepisyo ng healthy fats, fiber na tumutulong upang mabusog ng mas matagal at mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar. Ngunit mayroon din itong potensyal na pinsala mula sa asin, phosphorus at oxalate, at ang pinakamasama ay ang paraan ng paghahanda, ang mga mani na may pampalasa, matamis, at ang mga lumang mani na kinakapitan ng amag. Manong at manang, huwag kayong mag-alala, ipapaliwanag ko ng napakalinaw sa huling bahagi. Ngunit upang tama ang pagkain, kailangan nating maunawaan kung bakit tumataas ang creatinine at ano ang ibig sabihin nito bago tayo makapili ng tamang mani, manong at manang. At bago tayo pumunta sa listahan ng 6 na uri ng mani, mangyaring tandaan ninyo ang 3 gintong patakaran. Kung tama lang ang 3 ito, naligtas na ninyo ang inyong bato ng mahabang panahon. Una, unahin ang plain, unsalted, unsweetened, at unflavored na mani. Pangalawa, kumain sa tamang dami. Karamihan sa inyo ay kailangan lang ng 5 hanggang 15 gramo sa isang araw, isang maliit na dakot lamang, hatiin sa 1 hanggang 2 beses ay sapat na. Pangatlo, kumain sa tamang oras. Pinakamainam ay 30,060 minuto pagkatapos ng pangunahing pagkain o bilang merienda sa hapon. Iwasan ang pagnguya ng maalat na mani sa gabi dahil madali itong makapagpauhaw, makapagpamaga at makapagpataas ng blood pressure. Manong at manang, hanggang dito, suriin ninyo ang inyong sarili. Anong patakaran ang inyong nilalabag at anong oras kayo madalas kumain ng mani, umaga, hapon, gabi? Mag-comment ng isang salita lang para malaman ko ang inyong nakasanayan at maiakma ko ang aking payo. Manong at manang, hindi takot ang bato sa mani. Ang pinakakinakatakutan ng bato ay ang kasamang pampalasa. Maraming manong at manang ang may nakasanayan na nakaupo sa harap ng TV, nakikipag-usap sa mga anak at apo, at sa mesa ay may plato ng inihaw na mani na may asin, inihaw na buto ng kalabasa na may asin, inihaw na buto ng pakwan na may asin, inihaw na kasoy na may asin. Kaunti lang naman ang kinakain ko, doktor. Ngunit ang kaunti na iyon ay tumatagal ng 30 minuto hanggang 1 oras. At dahil maliit ang mani, hindi nakakasawa kaya mas marami ang nakakain. Tandaan ninyo, manong at manang, ang asin ay hindi lang nakakapagpauhaw, pinatataas din ito ang blood pressure at pinapanatili ang tubig sa katawan. Kaya magsisimula kayong makaramdam ng bahagyang pamamaga, mabigat na paa at bahagyang pamamaga ng mukha sa umaga. At kapag ang katawan ay nagtatago ng tubig, ang bato ay kailangang mas magtrabaho. Para sa mga manong at manang na may diabetes, ang panganib ay nasa napakakaraniwang kombinasyon, mataas na blood sugar at mataas na blood pressure. Ang mataas na blood sugar ay nagpapahina sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Ang mataas na blood pressure naman ay nagdudulot ng presyon sa mga daluyan ng dugo na iyon. Kaya ang bilis ng paghina ng bato ay madalas na nakasalalay kung kumakain kayo ng maalat na mani o hindi. Kaya ano ang tamang paraan upang makakain pa rin ng mani nang hindi napipilitan ang bato? Ang unang tamang paraan ay piliin ang plain, unsalted, unflavored at hindi maalat. Kung bibili kayo ng prepackaged, tandaan na tingnan ang label para sa salitang salted o seasoned para pag-isipan ninyo ulit. Ang pangalawang tamang paraan,
Kung gusto ninyo ng lasa, simple lang ang ibibigay kong tip. Lagyan ng kaunting kalamansi para bumango o budburan ng kaunting cinnamon para madaling kainin o kainin kasama ng unsweetened yogurt. Manong at manang na pwedeng uminom ng gatas para bumango at mabawasan ang cravings. Ngunit ang pinakamahalaga pa rin ay ang dami, manong at manang. Ipapaliwanag ko ng malinaw para hindi kayo manghula. Bawat pagkain ay 10 hanggang 15 gramo lamang, mga 1 kutsara na puno ng bahagya, maximum na 15 gramo sa isang araw ay sapat na. Manong at manang, huwag kumain sa paraang hahawakan ang bag at uubusin ito, at kailangan kong magbigay ng taos-pusong babala. Manong at manang na may matinding pamamaga o hirap kontrolin ang blood pressure, ang maalat na mani ay ang unang dapat tanggalin. Ang pagtanggal nito ay madalas na nagpapagaan ng pakiramdam ng napakabilis. Tandaan ninyo na manatili kayo sa akin. Dahil may isa pang uri ng mani na mukhang masarap, iniisip ng marami na mabuti sa puso, ngunit maaaring mapagod ang bato dahil sa phosphorus. Ngayon, sa pangalawang grupo na hindi rin gaanong mapanganib, ang mabuting mani na sinamahan ng asukal ay parang baluti na naging kutsilyo, lalo na sa mga may diabetes. Ano ang karaniwang pagkakamali? Mani na binalutan ng pulot, mani na may caramel, matamis na granola, mani na hinaluan ng dried fruits na may asukal. Kapag kinain, masarap, malutong, at akala mo malusog, ngunit ang resulta ay napakalinaw. Mabilis na tumataas ang blood sugar. Kapag mabilis na tumaas ang blood sugar, kailangang ilabas ito ng katawan ng mas marami at ang bato ay kailangang mag-overtime. Kaya madali kayong nauuhaw, madalas umihi sa gabi, hindi mahimbing ang tulog, pagod paggising sa umaga, at sa katagalan, ang mataas na blood sugar ay nagdudulot ng matagal na pamamaga. Ang mga daluyan ng dugo sa bato ay humihina at mas mabilis na napapagod ang bato. Ang solusyon ay hindi kailangang maging sukdulan, manong at manang. Kailangan lang ninyong baguhin ang paraan. Kung gusto ninyong halo-halo, kayo na lang ang maghalo. Plain mani, kaunting pure oats, unsweetened yogurt, at kung gusto ninyo ng prutas, pumili ng kalahating bayabas o isang maliit na hiwa ng mansanas depende sa inyong blood sugar. At tandaan ang patakaran, upang hindi masyadong tumaas ang blood sugar, kumain pagkatapos ng pangunahing pagkain, hindi kapag gutom. Tandaan ninyong makinig, manong at manang. Dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan ko ang isang bagay na mas mapanganib kaysa asin at asukal. Iyon ay ang may amag na mani, isang tahimik na toksin na hindi pinapansin ng marami. May mga manong at manang na kumakain ng mani araw-araw, ngunit mabilis na humina ang bato. Minsan, hindi dahil sa mani, kundi dahil sa lumang mani. Manong at manang, medyo masakit ito pakinggan, ngunit kailangan kong sabihin ang totoo. Ang mani, buto ng pakwan, buto ng kalabasa na mura, kung bibili kayo ng marami, matagal na nakatago, at madalas na binubuksan at isinasara sa mahalumigmig na lugar, madali itong umalat at magkaroon ng amag. At kapag ang mani ay maalat na at may amag, ang panganib ay kung minsan hindi natin nakikita ng malinaw, ngunit ang katawan ay naghihirap pa rin. Para sa mga manong at manang na malakas pa ang bato, kayang labanan ng katawan sa loob ng ilang panahon, ngunit para sa mga manong at manang na may senyales na ng mahinang bato o matagal nang may mataas na blood sugar, mas mahina ang kakayahan ng katawan na mag-detox at mag-adjust, kaya tumataas ang panganib. Hindi pa kasama ang isa pang nakasanayan na madalas makita, ang pagprito ng sunog. Akala ninyo, mas mabango at mas malutong ang sunog na prito. Ngunit kapag masyadong sunog, naglalabas ito ng mga sangkap na hindi mabuti sa kalusugan. Kung ang bato ay pagod na, at pinaproseso pa natin ito ng basura mula sa sunog na pagkain, mas mahirap ang trabaho ng bato. Kaya paano maging ligtas nang hindi natatakot sa mani? Bibigyan ko kayo ng 3 mabilis at simpleng pagsusuri na kayang gawin ng lahat. Una, kung bubuksan ninyo ang lalagyan at may naamoy kayong bahagyang langis,
lumang amoy, o amag. Manong at manang, itapon ninyo, huwag sayangin. Pangalawa, kung makakita kayo ng kakaibang batik, kakaibang kulay, o may pulbos na abnormal sa mani, itapon din. Pangatlo, tikman. Kagatin ang isang mani at kung makaramdam kayo ng bahagyang pait sa lalamunan, kakaibang lasa, iluwa ninyo at itapon na rin ang buong batch. Huwag piliting ubusin. At para masigurado, gumawa tayo ng 3 pamantayan. Bumili ng maliit na dami para gamitin sa loob ng 2 hanggang 3 linggo lamang. Iimbak ng maayos, tuyo. Iwasan ang init. Huwag ilagay malapit sa kalan. Kung magprito, prito lang hanggang sa bumango. Huwag prito hanggang sa halos itim na. Manong at manang na nakarinig nito at sa tingin ninyo ay tama. Mag-comment ng check upang mula ngayon maging nakasanayan na natin ang 3 hakbang bago kumain ng mani. At panatag ang inyong isip, manong at manang, ang magandang balita ay ang katawan ay may kakayahang magpagaling kung gagawa tayo ng maliliit na pagbabago ng regular. Ngayon, sa bahagi na pinakahinihintay ninyo, ang 3 magic nuts. Ngunit sasabihin ko muna na ang magic nuts ay pangalan lang para madaling matandaan. Ang tunay na epekto ay nasa tamang dosis upang gumaan ang bato at maging stable ang blood sugar. Ngunit may magtatanong agad sa akin, Doktor, nakita ko na ang chia at flax seeds ay napakabuti, pwedeng gamitin ng mahina ang bato? Napakagandang tanong ito, manong at manang. Ang chia at flax seeds ay may isang malakas na punto na lubhang kailangan ng mga diabetic. Mayroon itong soluble fiber na tumutulong upang mas mabagal ang pagpasok ng blood sugar at mas maiiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos, at mayroon itong healthy fats na sumusuporta sa pagbabawas ng matagal na pamamaga sa katawan. Ngunit may isang mahalagang paalala, ang chia at flax seeds ay sumisipsip ng tubig. Kung gagamitin ninyo ng mali, kakainin ng tuyo, marami, at iinom ng kaunting tubig, ang ilan ay makakaranas ng bloating, discomfort, at maging matinding constipation. Kaya, ipapaliwanag ko ng napakalinaw para maging ligtas. Sa simula, 5 gramo lang sa isang araw, 1 kutsarita lamang. Kung maayos ang panunaw, magaan ang tiyan, at maganda ang pagdumi, madalas ay maaaring tumaas hanggang 10 gramo, at ang maximum na madalas makita ay 10 hanggang 15 gramo sa isang araw, basta't ang inyong doktor ay hindi nagbigay ng espesyal na paghihigpit. Ang pinakatamang paraan ng paggamit ay ibabad sa 150 hanggang 200 ml ng tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto upang lumaki bago inumin o ihalo sa pagkain. Manong at manang, kapag ibinabad na, sakalang kainin, huwag kainin ng tuyo. Sino ang golden group na nakikinabang mula sa chia at flax seeds? Manong at manang na pabago-bago ang blood sugar, manong at manang na madalas constipated, at manong at manang na madalas nagugutom sa matatamis sa hapon. Nakagamit na ba kayo ng chia o flax seeds? Mag-iwan ng 1 kung oo, 0 kung hindi. Para malaman ko kung anong antas na kayo at mabigyan ko kayo ng mas angkop na payo, ngayon, pupunta na tayo sa pangalawang uri ng mani sa grupo ng kidney-saving nuts, manong at manang, walnuts at plain almonds. Ipapakumpara ko para mas madali kayong makapagpasya kung sa hapon, gutom kayo at kukuha kayo ng matamis na tinapay o biskwit bilang merienda. Kadalasan, 20 hanggang 30 minuto lang pagkatapos, mabilis na tataas ang blood sugar, tapos bababa, tapos gugutumin ulit kayo. Ngunit kung papalitan ninyo ito ng 10 hanggang 15 gramo ng walnuts o plain almonds, mararamdaman ninyong mas matagal kayong busog, mababawasan ang false hunger, at mas stable ang blood sugar. Bakit ito nakakabuti? Una, ang walnuts at almonds ay may healthy fats. Ang healthy fats ay nakakatulong upang maging mas kalmado ang katawan, sumusuporta sa mga daluyan ng dugo. Tandaan ninyo manong at manang, kung maayos ang mga daluyan ng dugo, gagaan ang pasanin ng bato. Ang bato ay may napakaraming maliliit na daluyan ng dugo, kaya ang pagprotekta sa cardiovascular system
ay pagprotekta din sa bato. Pangalawa, kapag kumakain tayo ng mani, sa halip na matamis, binabawasan natin ang mga pagkakataon na biglang tumaas at bumaba ang blood sugar. Ang pagbabago-bagong iyon ang nakakapagod sa inyo, nagpapagutom, nakakapagpuyat, at nakakaapekto din sa bato. Ngunit ang pinakamahalaga pa rin ay ang tamang dami. Tandaan lang ninyo ang isang numero, 10 hanggang 15 gramo sa isang beses. Isang beses sa isang araw ay sapat na. Kailan pinakaangkop kainin? Pinakamainam ay 30 hanggang 60 minuto pagkatapos ng tanghalian o bilang merienda bandang 3 hanggang 4 ng hapon. Manong at manang, iwasan ang pagkain ng gabi na. Lalo na kung madalas kayong nauuhaw, namamaga, o madalas umihi sa gabi. At paalala ko sa inyo, ang no-go zone para hindi kayo maligaw. Ang mabuting mani ay hindi kapalit ng gamot. At hindi ibig sabihin na kung mas marami ang kinain ay mas maganda. May mga manong at manang na nakarinig na mabuti ang walnuts kaya kumakain ng kalahating bowl sa gabi. Pagkatapos ng ilang linggo, nagrereklamo na tumataba, hirap ikontrol ang blood sugar, at mabigat ang tiyan. Ito ay naging pabigat, manong at manang. Sinasabi ko ito para makita ninyo na ang mabuting mani ay nasa tamang uri, tamang dami. Ngunit ang pagkain ng tamang uri ay hindi pa rin sapat kung kabilang kayo sa grupo na may mataas na potassium. Mamaya, ipapangako ko na ituturo ko ang paraan upang malaman kung sino ang kabilang sa grupong iyon at kung paano pumili ng mas ligtas na mani. Ngayon, sa pangatlong uri, buto ng kalabasa at sunflower seeds. Maraming manong at manang ang gusto nito dahil mura at madaling bilhin, ngunit madalas na nabibiktima ng dalawang bitag, maalat at labis na pagkain. Alam na ninyo ang tungkol sa maalat. Ang maalat ay nagpapataas ng blood pressure, nagtatago ng tubig, madaling magpamaga, at pinapahirapan ang bato. Paano naman ang labis na pagkain? Maliit man ang mani ngunit napakaraming calorie. Ang labis na pagkain ay madaling magdulot ng labis na calorie at pagtaas ng timbang. At kapag tumaas ang timbang, mahirap ikontrol ang blood sugar. Kapag mahirap ikontrol ang blood sugar, napapagod ulit ang bato. Napakasimple ng solusyon. Pumili ng plain o unsalted. Kung kaya, kayo na lang ang magprito. Ang dami ay kailangan lang ng 10 hanggang 15 gramo sa isang araw upang magkaroon ng benepisyo at hindi maging pabigat. Ituturo ko sa inyo ang isang napaka-epektibong tip para hindi lumabis. Huwag isusubo sa bag. Ilagay sa isang maliit na mangkok sa harap ninyo. Kapag naubos ang laman ng mangkok, tumigil na. At kung gusto ninyong mas matagal ang busog, isama sa merienda. Kaunting mani, kaunting light protein tulad ng unsweetened yogurt na angkop o kalahating pinakuluang itlog, ilang piraso ng gulay ay karaniwang mas makakapagpabawas ng cravings. Babanggitin ko rin, manong at manang na may malalang sakit sa bato ay madalas na kailangan pang mas maingat sa potassium at phosphorus. Sa susunod na bahagi, ibibigay ko ang exception map para masuri ninyo ang inyong sarili para maging ligtas. Subukan ninyong isipin. Isang merienda bandang 3 hanggang 4 ng hapon, isang maliit na mangkok ng plain nuts at kaunting mainit na tubig, at ang bato ay parang nakahinga. At ngayon, sa pinakamahalagang bahagi, sino ang dapat umiwas? Noong nakaraang linggo, sa aking klinika, may isang napaka-ordinaryong kuwento na ikinagulat ng marami. Nakilala ko ang isang manang na halos 62 taong gulang, may diabetes ng mahigit 10 taon. Lumapit siya sa akin at mahinang nagsabi, "Doktor, binili ako ng aking anak ng imported na mani," sabi niya. "Maganda raw sa bato. Takot ako sa komplikasyon kaya kumakain ako ng isang bowl gabi-gabi." Nang marinig ko iyon, tinanong ko kung anong uri ng mani ang kinakain niya at anong oras. Sabi niya, depende. Minsan inihaw na kasoy, na may asin, minsan almonds, minsan mixed nuts. Madalas siyang kumakain bandang 8 hanggang 9 ng gabi, nanonood ng TV habang ngumunguya. Pagkatapos ng ilang buwan, bumalik siya at nagreklamo na bahagyang namamaga ang kanyang mga paa kaysa dati
nagsimulang tumaas ang blood pressure. Ang blood sugar niya sa umaga ay pabago-bago, minsan tumataas, minsan bumababa. Nag-alala siya, akala niya siguro ang mani ay may lason o mali ang uri ng kinakain niya. Ngunit ang problema dito ay hindi lason ang mani, Manong at Manang. Ang problema ay kumain sa maling oras, labis na dami, at may pampalasa. Ang pagkain ng gabi, lalo na ang maalat na mani, ay madaling magpauhaw, magtatago ng tubig, at sa umaga ay mabigat ang pakiramdam. Ang pagkain ng isang bowl ay lumalagpas sa kapaki-pakinabang na dami, at ang mixed nuts ay madalas na may asin, asukal, at pampalasa na hindi natin napapansin. Ginawa ko lang ang 3 bagay ng tama. Una, binawasan sa isang maliit na dakot. Pangalawa, inilipat sa pagkain sa araw. Mas maganda pagkatapos ng tanghalian o bilang merienda bandang 3 hanggang 4 ng hapon. Pumili ng plain at tuluyang itigil ang may asin. At pagkatapos ng ilang panahon, bumalik siya at nagsabi ng isang napakagaan na pahayag, "Doktor, mas gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na masyadong nauuhaw sa pagtulog at hindi na gaanong mabigat ang aking mga paa." Nakikita ninyo, Manong at Manang. Hindi natin kailangan maging sukdulan. Hindi natin kailangan matakot ng sobra. Kailangan lang natin ang tamang paraan. Huwag kayong mag-alala. Mamaya ay ibibigay ko ng detalyado ang exception map. 3 grupo na dapat iwasan, 2 senyales na dapat ihinto, at 1 punto na dapat magpakonsulta sa doktor upang protektahan ninyo ang inyong sarili. Sagutin ninyo ang tanong na ito. Anong mabuting mani ang dapat pinakaingatan? Una, Manong at Manang na may malalang sakit sa bato, may matinding pamamaga, at kaunti ang ihi. Ang grupong ito ay mayroon ng espesyal na dieta at ang pagdaragdag ng mabuting mani ay minsan nagiging labis na pasanin. Pangalawa, Manong at Manang na madalas may mataas na potassium o may history ng arrhythmia, madalas na cramps at abnormal na tibok ng puso. Ito ay dapat batay sa pagsusuri, huwag ninyong hulaan. Pangatlo, Manong at Manang na inutusan ng doktor na bantayan ang phosphorus o may problema sa buto at mineral dahil sa bato. Maraming uri ng mani ang mayaman sa mineral at ang maling pagkain ay lalong magpapalala ng sitwasyon. At ito ang 2 senyales na dapat ninyong tandaan ng mabuti upang ihinto agad. Una, pagkatapos kumain, nangangati, nagkakaroon ng pantal, hirap huminga, namamaga ang labi. Maaaring ito ay allergy. Pangalawa, pagkatapos kumain, namamaga, sumasakit ang tiyan hanggang sa magsuka. Malinaw na pagtatae. Sinasabi ng katawan na hindi ito angkop. Mayroon pang 1 punto na dapat magpakonsulta agad kung makita ninyong mabilis na tumaas ang pamamaga, kakaibang pagkapagod, biglang pagtaas ng blood pressure o matagal na pag-ihi ng bula o mas kakaunti ang ihi kaysa karaniwan. Manong at Manang, marahil ay nakikita na ninyo na kahit 1 o 2 maliliit na detalye lang ang mali, ang mabuti ay nagiging nakakasama. Ngayon, ibuod ko para sa inyo ang isang 32 segundong checklist para madali ninyong matandaan. Manong at Manang, ibuod ko para sa inyo ang isang 32 segundong checklist lang. Pagkatapos ninyong marinig, pwede ninyong isave o isulat at idikit sa refrigerator para hindi na kayo kumain batay sa emosyon. Una, iwasan ang mani na may asin, may pampalasa, inihaw na mani na may asin, inihaw na kasoy na may asin, buto ng pakwan na may asin. Masarap nga ngunit pinatataas nito ang blood pressure, nagtatago ng tubig at pinapahirapan ang bato. Pangalawa, iwasan ang mani na binalutan ng asukal, matamis na granola, pulot, caramel, dried fruits na may asukal. Kapag kinain, biglang tumataas ang blood sugar, kailangang magtrabaho ng bato, madaling nauuhaw, madalas umihi sa gabi, at iwasan ang lumang mani na may kakaibang amoy, amag, at sunog na prito. Kung may amoy na langis, amoy amag, o kakaibang pait, itapon, huwag sayangin. Pang-4,
Kung gusto ninyong iligtas ang bato sa tamang paraan, unahin ang chia o flax seeds. 5 hanggang 10 gramo lang sa isang araw. Tandaan na ibabad sa hanggang 10 limina hanggang 200 ml ng tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto upang lumaki bago gamitin. Pang-5, walnuts at plain almonds. Kailangan lang ng 10 hanggang 15 gramo sa isang araw. Kainin sa araw, pinakamainam, pagkatapos ng pangunahing pagkain o bilang merienda bandang 3 hanggang 4 ng hapon. Ika-6, at tandaan ang no-go zone. Ang mani ay suporta lamang, hindi kapalit ng paggamot, at hindi ibig sabihin na kung mas marami ang kinain ay mas maganda. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video na ito upang maiwasan ang mga pagkakamali, isang maliit na bagay lang ang gawin ninyo. Ibahagi ito sa isang mahal sa buhay na may diabetes, high blood pressure o may senyales ng mahinang bato. Iligtas natin ang isa't isa mula sa maliliit na bagay. At mag-comment po kayo sa 6 na grupong ito, alin ang pinakanaramdaman ninyo. Mag-comment ng 1,000 to lakh 3 na nakakasira sa bato o kidney saving upang makagawa ako ng video na nagtuturo ng detalyadong paraan ng tamang pagkain. Ang susunod na video ay gagawin ko ayon sa inyong pangangailangan. 7 uri ng merienda bandang 3 hanggang 4 ng hapon na nakakatulong upang maging stable ang blood sugar at gumaan pa rin ang bato upang magkaroon kayo ng malinaw na alternatibong meal plan.